Nilinaw ng Philippine Army na kakaunti na lang at humihina na ang mga lokal na teroristang grupo sa bansa. Ito ay sa kabila ng ulat ng Institute for Economics and Peace na ang Pilipinas ay kasama sa mga bansang lubhang apektado ng terorismo. Si Almar Forzuelo sa report. Sa 163 bansa sa buong mundo, pumesto sa ika-20 ang Pilipinas na pinakaapektado ng terorismo. Ito ay ayon sa pinakahuling ulat ng Global Terrorism Index o GTI. Base sa 10-point scale, nakakuha ang bansa ng score na 5.17 na kung saan ang 10 points ang may pinakamalalang epekto. Ang nasabing ulat ay inilabas ng Institute for Economics and Peace na nakabase sa Sydney, Australia. Ayon sa 2025 GTI report, 78% ng mga nasawi dahil sa terorismo ay naganap sa mga lugar na may umiiral na armadong sigalot o conflict zones. Ang pagbibigay ng ulat patungkol sa terorismo ay nakabatay sa 4 na pangunahing indicator. Una ang bilang ng mga insidente, pangalawa ang dami ng nasawi, bilang ng nasugatan at bilang ng mga bihag. Pero ito naman ang naging sagot ng Philippine Army kaugnay sa nasabing pag-aaral. Kailangan i-update nila yung data nila, no? And we are very, very confident, no, that we will be able to finish this, no. Sa isang pulong balitaan na ginanap sa General Headquarters ng Philippine Army sa Fort Bonifacio, Taguig City, sinabi ni Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete na minimal na lang umano ang presensya ng mga local terrorist groups sa bansa, lalo na sa Mindanao. I think that's already actually may certain areas but very, very minimal na. If you look at the 103rd Brigade, yung ating ISIS doon, nasa 5 na lang yung kalaban doon, no? In Maguindanao, very, very minimal na rin. In Basilan, we don't have any more ASG there. Lawless elements na lang. In Sulu, you've seen the development in Sulu. It is already a free Abu Sayyaf free region na yung Sulu. Gayunpaman, sa kabila ng humihinang puwersa ng mga terorista sa Pilipinas, kailangan pa rin anya ng militar ang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng komunidad upang mapanatili ang tagumpay ng gobyerno kaugnay sa panloob na seguridad ng bansa. Very minimal na lang yung other areas, but we need to sustain our operations because it goes hand in hand with our stakeholders, our partners in the government and non-government. Alam niyo naman yung push and pull, why they join, no? So it is not a security responsibility alone. It is a shared responsibility, and we are very confident and we are very happy that our LGUs are doing also our very best. It's a whole of nation approach. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.